Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo sa ikalawang araw po ng ating prayer and fasting or pag-aayuno. Samahan niyo po kami sa umagang ito upang pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos at ang ating Word of God na pag-aaralan sa araw na ito. Sa unang araw po ay tinalakay na po natin ang nabanggit na po ni Sister or Nanay Abeng, yung pong ating pag-aaralan o kung saan po tayo ninilay-nilay na verse. Yung po ay doon po sa istorya ni Jabez. Yung po yung ating pag-aaralan. Doon po sa unang kronika, 4:9 hanggang 10. Yun po yung marahil po marami na po sa atin ang pamilyar sa kwento ni Jabez after po matapos ang ating pong unang araw ng prayer and fasting at humanga po kayo kung gaano po siya manalangin sa Panginoon. So nandito po tayo sa pangalawang araw at samahan niyo po kami sa araw na ito upang mas lalo po nating matunghayan kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay natin at kung gaano po kahalaga ang panalangin sa Panginoon. Pangunahan po natin, mayroon lang po akong isang awiting i-share sa inyo, yung kahit po yung konti lang po ng awitin i-share ko dahil connected po ito kung gaano po tayo kahalaga na dapat magtiwala sa Panginoon. Ayan. Samahan niyo po ako at awitin po natin ito. Siguro po pamilyar po kayo dito yung walang mahirap sa iyo. Ito po yung title niya. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manghangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ayan, napakaganda po ng awitin, no? Talagang makakaugnay po tayo sa awiting ito sa ating pong pag-aaralan dito. Samahan niyo po ako sa panalangin sa pangunguna po ng ating mahal na Panginoon. Samahan nawa po tayo ng Panginoon sa gawain ito. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa umagang ito na muling ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat mo sa malayang pagkakataon upang kami makalapit sa iyo, makapagpuri, makapagpasalamat. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ipinagkaloob niyo upang maging daluyan ang iyong salita, Panginoon, na maghahatid ng buhay sa bawat isang nakikinig, sa bawat isang kasama namin sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagmamahal, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng kapatawaran, Panginoon, sa kabila po ng aming mga pagkulang. Panginoon, ipinipili niyo pa rin po kaming hawakan at huwag bitawan. Panginoon, dalangin ko po na sa pag-aaral namin ito po kayo po ay manguna, wala pong anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ang manaig, bagkus sa maging daluyan po kami ng inyong salita na magmumula sa inyo at kayo po ang maitaas, Panginoon. Sa istorya ni Jabez, Panginoon, na aming pagninilay-nilayan, bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan
upang kung ano man po ang nais niyong iparating sa amin sa istoryang ito, Panginoon, ay tunay na tumimo at magamit po ng bawat isa sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, at inaasahan po namin na kami po nagtitiwala, Panginoon, na kasama po namin kayo sa hapong ito at anuman po ang aming sasabihin, anuman po ang aming Panginoong maipararating sa aming mga kasamahan, sa aming mga kapatiran, Panginoon, ay kayo lamang po ang maitaas at mapapurihan. Muli, binabalik po namin ang kapurihan at karangalan sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. So, excited na po ba tayo? Ako po, habang inaaral po namin ito, alam ko, sure po, pati dun sa mga kasamahan ko, habang inaaral po namin ito, talagang nakaka-excite kung paano po talaga gumawa ang Panginoon sa buhay natin, kung paano po siya kumilos. Actually, ang dami po ditong realization, ang dami po ditong parang pagpapatunay na kahit po tayo minsan hindi po buo yung tiwala or trust, o meron po tayong kaunting pag-alala, ang Panginoon po, once na nanalangin tayo, talagang sobrang naririnig niya po yun. Sobrang ibibigay niya kung ano man yung sagot, kung ano man yung nararapat. Sabi nga ng aral namin ng linggo, minsan may sagot na no, minsan may yes, minsan may wait, but magtiwala lang tayo kasi alam ng Panginoon yung nasa puso natin. Once na nanalangin tayo sa Kanya, alam ng Panginoon kung ano yung nais ng puso natin. Yan. Marami kasi tayong panalangin hindi natin nauunawaan Marami tayong panalangin na hindi natin naiintindihan kung ano yung kalalabasan or kung ano yung magiging epekto sa buhay natin. Pero ang Panginoon, alam niya kung kailan ipagkakaloob, kung ano ang dapat at magandang plano para sa atin. Ayan. So, sa panimula po ng taon, taon-taon po natin itong ginagawa, yung pag-prayer and fasting, at I'm hoping na handa po ang ating mga puso at ang ating pag-iisip, yung ating pong katawan, na pagandaan po natin ito ng oras, sapagkat ginagawa po natin itong prayer and fasting hindi lamang po para makuha kung ano man yung gusto at panalangin natin. Isa rin po itong pagkakataon para po mas magkaroon po tayo ng oras na makasama ang Panginoon. So, magandang pagkakataon to na maibigay sa Panginoon, sapagkat alam naman po natin ang bawat isa ay may mga ministry, may family ministry, meron po tayong mga church ministry, yung between relationship sa Panginoon at between us, sa personal relationship, napakahalaga po talaga na hindi po tayo bumibitaw sa panalangin. Iyon po talaga yung pinaka sandata natin sa buhay, sapagkat sa dami po ng nangyayari, sa dami po ng nararanasan natin, napakahalaga po na magkaroon tayo ng pagkakataon sa pananalangin at pagninilay-nilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, salamat po sa inyong lahat na nagbigay ng oras para makisama or maki-join dito sa aming prayer and fasting, at samahan nawa po tayo ng Panginoon. So, dandun pa rin po tayo sa unang Kronika 4:9 hanggang 10, doon pa rin po ikot ang ating talakayan. So, ulitin ko lang po, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa mga kapatid niya. Jabez ang pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po niyo ako, palawakin niyo ang aking lupain, samahan po niyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. At pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. So, ayun po, napakaganda po, no? Yung kanyang panalangin ay agad sinagot ng Panginoon. So, ang ating pong pangalawang araw ng pag-aayuno ay ang pagpapakalat ng salita ng Diyos. Ayan. So, dun sa panalangin, maririnig po natin na palawakin niyo po ang aking teritoryo. Yun po yung isa sa highlight po ng kanyang panalangin. No, si Jabez po ay nanalangin sa Diyos ng Israel, ang Diyos na kilala bilang Elohim. Marahil dahil sa bigat po ng kanyang kalagayan noong mga panahon na yon, wala na siyang ibang masandalan kundi ang Diyos. Kasi po, noong time po na yon, dahil nga po sa
may mga paniniwala po tayo na yung pong pinapangalan sa atin ay may kaugnayan po dun sa bata or yung gusto po nating maging kinabukasan ng bata. So, kung ikaw iisipin mo, binigyan ka ng ganong pangalan na parang sa hirap, sa pasakit, so parang ikaw parang mawawalan ka agad ng pag-asa na parang dala-dala ko na to. Kasi nangyayari po sa atin yan personally. Meron po tayong mga history sa family ng mga nakalakihan na medyo hindi maganda at nadadala po yun ng mga miyembro ng pamilya na iniisip nila na tama siya or meron naman pong pagkakataon na iniisip nila na okay lang to kasi noon pa lang sa ninuno namin ginagawa na to. So, iyon ang hindi mo makikita sa puso at sa damdamin ni Jabez. Hindi siya nanangan dun sa ganong paniniwala nung panahon na yon. Kasi posibleng sinubukan niya na rin na baguhin yung kanyang kapalaran sa iba't ibang paraan. Subalit, dahil nga po sa likas na disadvantage sa mga nangyayari sa kanya, nadulot po ng kapanganakan, tila palagi siyang nabibigo. Ang kanyang masakit na nakaraan at hindi ka nais-nais na panimula ay patuloy na humahabol sa kanya. Nabanggit ko nga po na tulad ng isang sa kalagayan po natin ngayon, may mga pangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin na may sinasabi nilang pagkakasakit, diba? Dadaling ko yon dahil minana ko sa aking mga ninuno o sa aking mga magulang, o meron namang mga may tinatawag po silang mga curse na patuloy nilang pinaniniwalaan. At dahil sa kaiisip na it is natural, na it is kumbaga yun ang totoo, nadadala po natin yun. So parang we'll just take it as yes na pumasok ka sa buhay ko or maranasan ko sa buhay ko kasi naniniwala tayo na dahil na pinanganak tayo na kasama natin siya. Yun po na sana na sa pag-aaral natin ito ay hindi lang po unti-unti, totally mabago po yung ganung pag-iisip na ma-inspire po tayo sa panalangin ni Jabez, ma-inspire po tayo sa buhay ni Jabez, sa kanyang paniniwala, pagtitiwala na kahit ano pa yan na itinatak sa'yo, ipinangalan sa'yo, or nararanasan mo sa pagkakataong ito, pag inilapit mo sa Panginoon at idinilangan mo sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niya yung tanggalin, anuman niyang negatibo or anuman niyang hindi magandang na ikabit sa pagkatao o pangalan mo. Sa ngayon po kasi yun po yung sa pagninilay-nilay ko, yun po yung nakukonect ko dun sa story ni Jabez. So gayon pa man po, ang kanyang pagtawag sa Diyos ng Israel ay hindi sa sino man. Ang pinakamahalagang pasyang nagawa ni Jabez para sa mga Hebreo ng Diyos na tinatawag na Elohim at kataas-taas ang makapangyarihan Diyos, yung pananalangin niya po. Yun po yung pinakamahalagang pasyang ginawa niya. Yung manalangin agad siya, na lumapit agad siya sa tinatawag nila noong Elohim, kataas-taasan at makapangyarihan Diyos. Siya ang Diyos na walang kapantay sa kapangyarihan. Anuman ang iyong kahinaan, kakulangan o kawalan ng pag-asa, kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Walang mahirap sa Kanya at walang imposible sa Kanya. At ito mismo ang ginawa ni Jabez. Praise God, kasi ako sa buhay ko, marami na po akong naranasang ganito. Miracle. Actually, sa akin, bilang tao, wala na eh. Kumbaga sa akin, pagpapasuggest ko na lang talaga kasi alam ko, wala na akong magagawa, wala na akong kakayanan. Pero sa pananalangin ko, na nagtitiwala ako, Lord, kayo po ang nakakaalam ng higit na tama. Minsan sa mga simpleng desisyon o sa mga simpleng bagay na pinipilit natin sa buhay natin na mapagtagumpayan, once na ipinag-pray mo yon, magugulat ka sa kabutihan o dun sa kapangyarihan. Walang ganong kapangyarihan. Higit sa lahat, wala akong na-experience pa na ganong kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi yung mismo nga sabi nga, yung mismong pinaka-imposibleng bagay na mangyayari sa buhay mo, kaya niyang gawin. Pwede sa isang iglap, minsan nga isang araw, may sagot agad siya. Ganong kabuti ang Panginoon pag alam niya na yung puso mo ay nasa tama naman at alam niya na makabubuti sa'yo, hindi magdadalawang isip ang Panginoon. Talagang ibibigay niya yun in perfect timing. Sa istorya po kasi ni Jabez, una nanalangin siya na siya po ay pagpalain ng Diyos.
Ayon po sa Torah o Deuteronomo 28, 20 hanggang 22, kasi po nung panahon ngayon naniniwala sila na yung sakit at kahinaan, madalas po tinitingnan bunga ng mga kasalanan, parang yung mga kaparusahan sa mga nagiging kasalanan, yun po yung mga paniniwala nila dati, karapat dapat mamatay or kamatayan ang dapat na kaparusahan. Kaya po sa kanyang panalangin, siguro po, naiisip niya, yung nararamdaman ko, yung nararanasan ko na yung bigat, na kung ano man yung dala-dala ko ngayon na ipinagkaloob sa akin, na nadala ko, dahil naniniwala rin po, iban po yung magulang niya, dahil sa paghihirap, pinangalanan siya ng gano'n, na para bang sinasabing, kasama mo na yan, pasimula panganganak, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa ikaw ay mawala, parang puro paghihirap at pasakit. Kasi ganun po nung panahon, naniniwala sila kung anong pinangalan mo na magiging buhay o tatakbuhin ng buhay ng isang tao. Pero gusto po ni Jabez na babaliktad kung ano man po yung nangyayari sa kanya, at naniwala po siya. Naniwala po siya sa Panginoon. Dinalangin niya po ito sa Panginoon. Doon po sa panalangin niya, para sa pagpapala, humihiling siya ng awa at ganap na pagbabaliktad sa kapalaran. Imagine niyo po yun, ganap na kabaliktaran. Dahil po talagang dalang-dala niya po kung ano man po yung bigat nung parang inilagay sa pangalan niya, sa pagkatao niya. So, parang sinasabi niya, Lord, parang bigyan mo ako ng kabaliktaran na kung ano man yung nakatatak sa buhay ko o nakatatak sa pangalan ko or iniisip ng mga tao na yun ang magiging kapalaran ko, baliktarin niyo po, Panginoon. Ganon siya kasidhi manalangin at naniniwala siya na kayang gawin ng Panginoon yun. Subalit hindi nagtatapos doon ang kanyang panalangin. Kasabay ng kanyang paghingi ng pagpapala, malinaw niyang inilahad ang kanyang mga kahilingan. At una na rito sa panalangin ni Jabez, palawakin ang kanyang teritoryo. Ngunit may katanungan po tayo. Tunay nga po bang humihingi si Jabez ng mas malawak na lupain? As in, literal na teritoryo or literal na lupa or pag-aari? Ganun po kaya yung sinasabi niya dito sa kanyang panalangin? Ayon po sa ilang scholar, sa unang kronika, 4:9 hanggang 10, ay maaaring inuugnay sa unang kronika 2:55. Kung tayo po may mga Biblia sa tabi nyo, maaari po natin itong i-check. Mababasa nyo po din, tumutukoy po sa isang lugar sa Bethlehem, ang tinatawag na Jabez. So, isa siyang lupain, naging lupain. Yung pangalan niya ay ipinangalan sa isang lupain, kung saan naririrahan ng mga pamilya na eskriba. So, imagine niyo po, meron siyang lugar na to isang baryo or isang distrito. Di po natin alam kung gaano siya kalawak, pero may mga naninirahan, ibig sabihin malawak to. Malawak na tong teritoryo na kanilang tinitirhan. Yun po ay kung saan naninirahan ng mga pamilya ng mga eskriba. Dahil dito tila hindi lamang sa kanyang panalangin, yung ukol po sa physical na teritoryo. So parang isipin mo, hindi siya sa physical na teritoryo, hindi siya sa talagang literal na lupa o sukat ng lupa ang hinihiling niya sa Panginoon noong mga panahon na yon. Sa halip, batay sa pag-aaral ng mga ugat na salita, ang tinutukoy na teritoryo ay mas mauunawaan bilang impluensya. So, kasi po lingkod na po nung panahon na yun si Jabez. So, kahit po may mga dinadana siyang ganun, dahil nga po siguro sa sidhidi ng puso niya, na maglingkod, sa sidhidi ng puso niyang maihayag, makapaghayag ng salita ng Diyos, or makatulong sa kung ano man yung nasasakupan niya, isa po yun talaga sa pinanalangin niya, yung palawakin yung kanyang teritoryo, yung kanyang influence. Sa atin po kasi bilang mga mananampalataya or patuloy na lumalapit sa Panginoon, panalangin din po natin to, di ba? Yung bilang discipleship, bigyan po tayo ng talino, wisdom, sapat na kakayanan, strength, hindi lang po sa mind, physically, or yung po talagang kabuuan na meron ng isang discipleship, yung kahandaan sa
Para po kasi itong gera, pag po tayo nagdi-disciple, na pumapasok po tayo sa isang teritoryo, puso po yun, at kaluluwa, espiritu ng isang taong lalapitan natin, na kailangan po maging handa tayo. Kasi hindi po mawawala yung mga katanungan, hindi po mawawala yung marami po siyang nais maipaliwanag tungkol sa salita ng Panginoon, kung gaano po kalawak ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan lang po ng pag-aaral ng salita, yun po yung una kasi, yun po talaga yung weapon natin, ang salita ng Panginoon Diyos. So, paano po tayo bilang discipleship na magiging handa sa mga ganitong bagay? So, hiling din po natin yun, na mas mauunawaan, tumawak yung teritoryo, na maunawaan tayo bilang impluensya. Not influence as a word, but influence as parang influence na by word of God, 'di ba? Kumbaga sa espiritu, kasama natin ang espiritu ng Panginoon. Sa gayon, ang panalangin ni Jabez sa isang kahilingan na palawakin ng impluensya at gawain ng mga eskriba, upang ang mga susunod na salinlahi ay patuloy na makaranas ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, yun po. Ang panalangin niya po nun ay palawakin ng impluensya at gawain, yung mga mabubuting gawain, siguro yung mga ministry, ng mga eskriba, para po sa susunod na generation daw po, or salinlahi, patuloy daw po na makaranas ng biyaya ng Diyos. Nakita niyo po, sa ngayon po, iniisa-isa lang po natin to, pero ang totally panalangin niya po sa Panginoon ay palawakin po yung teritoryo niya at ang kanyang impluensya, pero ang Panginoon po kasi ay ganun siya kabuti. Kumbaga sinisiyasat niya po yung puso natin, yung kalooban natin. Inaalam niya po kung ano po yung talagang laman ng puso natin sa paglilingkod. So, wag po tayong magulat, wag po tayong, alam ko naman po ma-amaze tayo, pero expectin na po natin yun, na pag ganun po yung puso natin katulad ni Jabez, at ganun din po yung panalangin natin katulad ni Jabez, ay makakaranas din po tayo ng katulad ng pagpapalang ipinagkaloob. Dahil bakit po? Sabi po dito, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Diba po? Ang pakabuti ng Panginoon kasi alam niya po yung nasa puso ni Jabez eh. Alam niya po yung hindi po siya humihiling na mas lumaki yung nasasakupan ko, mas dumami yung mga makakasama ko or mga masasakupan ko. Hindi po yun talagang yung literal na kahilingan niya. Ang gusto niya po talaga is yung sa Kanya, yung manangan ng Panginoon sa Kanya, ang Espiritu Santo ay mapa sa Kanya, katalinuhan, wisdom, and knowledge na magmumula sa Panginoon para magamit siya sa kapurihan at karangalan ng Panginoon. So, grabe, sana ganun lahat po yung prayer natin, na alisin yung takot, alisin yung pangamba, alisin yung kung ano mang pagdududa sa sarili natin. Kasi once you know that you have a heart na willing naman po talagang ipagkaloob at ialay sa Panginoon, didinggin po talaga ng Panginoon yung panalangin natin, yung panalangin ng bawat isa. So, yung pong Elohim, nabanggit po natin yun po yung ibig sabihin po na true God, Supreme One, or Mighty One. Kaya ikaw, kung baga ma-experience nyo po na ganun po sa kalagayan ni Jabez, na may tatak ka ng ganun simula pagkabata, at ang dami mo nang dinanas, marami ka na rin ginawa, o marami ka na rin sinubukan para maalis yun, yung mga ganung curse or paniniwala. Siguro wala na rin po tayong maiisip lapitan kundi ang nag-iisang Panginoon natin, kasi siya lang po yung may kakayanan. Siya lang po yung may kakayanan para baguhin or baliktarin kung ano man yung hindi magandang dinadala natin simula pagkabata. Kaya po tayo na meron po tayong mga kapatid dyan, na meron po tayong simula pagkabata, or kung sa may mga pamilya na po nung dalaga po natin, story, kung meron po tayo hanggang ngayon, dala-dala po natin na pinaniwalaan na po natin, ay talagang siguro hanggang sa kunin tayo ng Panginoon ay ganito na yung magiging buhay natin, ganito na yung paghihirap natin. Andyan po ang Panginoon. Ipanalangin po natin lahat ng ating daladala. Huwag po natin niyang solohin, or huwag po nating sarilinin yung
kumbaga yung gagawin mong hakbang para sa pagbabago ng buhay mo, mas ma-excite po kayo or mas kasabikan nyo po yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, parang kumbaga, kaya niya talaga tayong dalisahin, palinisin. Meron lang pong story, no, na parang nasasama sa pag-aaral natin lagi na yung mga ginagamit ng Panginoon, napapansin niyo po ba? Nakakaiyak lang na isipin na hindi mo kailangan maging malinis sa Panginoon. Kaya kanyang gamitin kahit ano man yung nakaraan mo. Siya ang maglilinis ng puso mo. Siya ang magbibigay sa'yo ng espiritu na kailangan mo para mabuhay ka ng tama. Basta ilapit lang at idalangin mo lang sa Panginoon kung ano yung nararanasan mo. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Hindi niya po tayo pagdadamutan at hindi niya po tayo ni minsan man hihindian pag alam niya po na para sa kabutihan po natin. So, wag po tayong magdalawang isip, ilapit po natin sa Panginoon kung ano man po yung ating mga daladalahin. So, sa bawat araw po ng ating pagninilay-nilay, meron po tayong ginawa ditong mga katanungan para po matulungan tayo na ma-enhance or mapagnilay-nilayan kung ano man po yung ating pinag-aralan. At napakaganda lang po, no, na sa bawat araw na ating prayer or fasting, marami po tayo talagang natututunan. Talagang una na po kami na talagang nabigyan ng pagkakataon na maghayag ng salita ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa ating mga kapatid. At ganun din po ang panalangin ko sa inyo na sa araw-araw po nating pag-aaral, hindi lang po sa prayer and fasting, pagpatuloy po natin to hanggang sa matapos po. Sa mga oras na bibigay po natin sa Panginoon, lahat po ng oras hindi po masasayang. Kasi po meron po talaga tayong matututunan, meron po tayong madadala, meron po tayong take away, ika nga, di ba? Sa bawat pagbibigay natin ng oras, no, sa Panginoon, sa pagbibigay natin ng mas malalim na puso, no, at kalooban na sa kagustuhang makapag-aral ng salita ng Panginoon, wala pong masasayang. Sa bawat panalangin, andyan ang Panginoon para tayo dinggin. Ayan, so nais ko lang po i-share, short, lang po to, kumbaga babasahin ko po yung mga pagninilay or mga katanungan para lang po sa atin by experience or by hearing the word of God, paano nyo po na halintulad sa buhay nyo yung buhay ni Jabez. So, ako po meron po ako mga konting ma-share. Hayaan nyo po ako na magkaroon po tayo ng konting pagdinilay dun po or mga katanungan at kasagutan dun po sa ating mga natutunan ngayong hapon. Una po dito, meron po ano po ang ipinapakita ng katotohanan si Jabez ay nanalangin sa Diyos ng Israel na si Elohim sa halip na umasa sa ibang paraan. So, ito po yung mga maiksi lang po na para lang po magkaroon po tayo ng guide. Okay po. Hiniling niya na bigyan ng malawak na lupain o palawakin ang kanyang nasasakupan. So, iyon. At sa pamamagitan po ito ng panalangin. So, wala na po siyang naisip na ibang paraan ng mga panahon na yon. So, hindi na po siya parang gumamit pa ng kapangyarihan para siguro sabihin sa mga tao na patunayan sa mga tao na hindi ako yan, yung iniisip nyo tungkol sa akin, babaguhin ko yan, papakitaan ko kayo ng mga gawa ko, papakitaan ko kayo na mas matalino ako sa inyo or mas pinagpala ako sa inyo. Wala siyang inisip na ganon. Mas ninais niya na kumilos ang Panginoon sa buhay niya sa pamamagitan ng panalangin. Yun po. Sa pangalawa naman po, sa mga panahon ng kahinaan o pagkabigo, saan ka kadalasang unang kumakapit? Sa sarili, sa ibang tao, o sa Diyos? Ako po sa awat habag ng Panginoon at salamat po, sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya ng karunungan at kaalaman sa panahon po ngayon, na sinasabi ko po na nakakakilala na po at patuloy po tayong humihingi ng gabay at patnubay sa Panginoon at patuloy po nating inaalam ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Sa ngayon po, mas pinipili ko na po lumapit sa Kanya kaysa po gawin ko sa sarili kong pasya kung ano man po yung
maging solusyon doon sa kahinaan o pagkabigo. Hindi ko na po naiisip. Mas una po talaga na itaas sa Panginoon kung ano man po yung dinadala ko. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Pangatlo po, may mga sitwasyon ba sa iyong buhay na paulit-ulit mong sinusubukang baguhin sa sarili mong lakas, ngunit patuloy na nabibigo? Ano ang nararamdaman mo rito? Ay ako po, meron po akong isang kabigatan na sa awa ng Panginoon na itaas ko na sa Kanya. Yung pong baguhin ang pamilya, kaibigan, or kapamilya, or kung sino man po yung mga taong na-encounter ko sa trabaho, sa work, kung saan man po ako pumupunta, baguhin sila na ayon sa kalooban ko, yung gusto kong maging sila. Yun po yung isa sa salamat sa Panginoon, nakalagpas na po ako sa ganyang paniniwala or sa ganyang yung pagpipilit na sa sarili kong kakayanan na kaya ko itong baguhin, papakitaan ko ito ng mabuti. Kasi, siguro pag pinakitaan ko ito ng mabuti, magiging mabuti rin itong tao. So, pinakita po sa akin ng Panginoon na may mga bagay po tayo na wala po tayong kakayanan. Pwede lang po tayong magbigay mag-share ng blessing or ng word of God. Pwede rin po tayong magbigay ng ng kabutihan or kung ano man po yung kaya nating ipagkaloob. Pero, may limit po kasi yung ating kakayanan pagdating po sa mga bagay na ganyan. So, hayaan na po natin ng Panginoon pag nabibigatan na po tayo, may mga gusto po tayong bagay na gawin, pero alam naman po natin na pinipilit po natin, nasasaktan na tayo, nahihirapan na tayo, apektado na po, even po yung tayo, yung mismong spiritual natin. So, taas na po natin sa Panginoon. Ang Panginoon po ang bahala dahil nakikita niya po lahat yan. By God's perfect timing, by God's will, kung ano po yung willing niya sa buhay ng mga mahal natin sa buhay, ay magaganap po sa tamang panahon. Yun po. Doon naman po sa pang-apat, ano ang ibig sabihin sa iyo ng paniniwalang ang Diyos ay Elohim, ang kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat ng sitwasyon? Ako po, sapagkat napakaraming beses ko na pong naranasan ng kapangyarihan ng Diyos, even the miracles I experienced in my life. Matasabi ko na po talaga yung miracle and sabi nga nila yung kapangyarihan niya walang kapantay. Yung kamangha-mangha. Sobrang nakaka-amaze yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Sobrang pag nananalangin ako, even in a day, pag nais ng Panginoon sagutin, pag sinabi niyang no, pag sinabi niyang yes, pag may mga bagay akong di magandang naisip, even in a seconds, kaya ramdam na ramdam ko yung paramdam ng Panginoon na ayaw niya ng mga ganong bagay. Sobrang miracle yun sa buhay ko. Kasi ramdam ko siya. Sobrang ramdam ko ang Panginoon sa buhay ko. Kumbaga, marami na siyang ginawang mga bagay na talagang masasabing ang Panginoon lang po ang may kayang gawin mo. So, yun po ang talagang naniniwala po ako. Yun po ang paniniwala ko sa Diyos na Elohim. So, sa number 5 po, katulad ni Jabez, may mga aspeto ba ng iyong buhay na kailangan mong ialay sa Diyos at hilingin ang kanyang awa at pagbaliktad? So, ito po yung nangyari kay Jabez. Hiniling niya po yung pagbaliktad ng kanyang parang curse ng buhay niya or yung itinatak na sa kanya. So, tulad po ni Jabez, kaming mga alipin ng istorya ng nakaraan, ng pamilya na patuloy na nabubuhay doon po sa istorya na yon. Nakasanayan na po, tila yung isang hindi magandang dala-dala. Kumbaga, lalo sa mga bata, yung mga nangyari po sa pamilya noon, na hanggang ngayon is parang, ay, ganito yan, kasi nangyari yan sa pamilya nila. Grabe. Sobrang kabaliktaran po ang ginawa ng Panginoon. So, share ko lang po, kasi talaga ito nakakamiss, alam naman po ng lahat to. Tagal po namin ng upahan. Actually, maluwag naman po yung buhay ng pamilya namin, pero never po sila talaga nakapundar ng
siguro hindi po talaga nila plano or wala po sila talaga sa puso nila yung gano'n ng mga panahon na yun. But bata pa lang po ako kasi as a way, siguro talagang grabe naririnig ako ni Lord. Lord, ayoko po ng ganyan. Gusto ko po paglaki ko, may sarili po akong bahay. Hindi ko po nanaisin na mangyari po sa buhay ko yung magpalipat-lipat. So, kung kaloob ng Panginoon, iyak po sa Panginoon yun eh. Kung kaloob niyo po, Panginoon, hindi lang po bahay yung binigay ng Panginoon. Nakakapagpaupo pa po kami ngayon. Nakakatulong pa po kami sa mga tao na nagdaan, sa pinagdadaanan namin. And we are so blessed dahil dun sa kabaliktaran talaga. So, even sometimes hindi po tayo nagpe-pray ng verbally. Si Lord po kasi nakikita yung puso natin. So, pilitin po natin na maging malapit sa Kanya. Pilitin po natin na maging mabuti, na maging matuwid po yung pag-iisip o yung mga plano natin sa buhay. Kasi nga po sabi nila, especially po yung dinideclare natin sa buhay, napaka makapangyarihan po nun. So, always declare good things in our life. Lagi po tayong manalangin sa Panginoon na ng magagandang bagay sa buhay natin. Kasi, napaka-generous po ni Lord. Kayang-kaya niya po yung ibigay kahit po sa atin, imposible. Walang imposible sa Panginoon. Yun po yung awit natin kanina, walang mahirap sa Panginoon. Lahat yan maluwag sa puso niyang ibibigay sa atin, ganyan niya po tayo kamahal. So, yun pong ika-6, kapag ikaw ay nananalangin para sa pagpapala, ano ang karaniwan mong hinihiling? Paano mo ito'y maiyahambing sa panalangin ni Jabez? Actually, tulad po ni Jabez, buong tiwala po akong umaasa na ito'y didinggin ng Ama. Hindi man po mismong sa araw na yon o sa panahon na nais ko, pero hinihiling ko, pero alam ko naman po na mas maganda lagi yung plano niya. Pag po kasi ako nag-pray, itinataas ko na po kasi talaga sa Kanya. So, ay Panginoon, ito po yung laman ng puso ko, ito po yung nais ko. Pero kung ano po yung kaloob nyo, ay tatanggapin ko. Ganyan na po kasi ako talaga manlangin ngayon. Kasi naranasan ko na po yung pinagpipilitan ko yung prayer ko, na inip ako na parang walang sagot, parang kailan ba to dadating. Pero salamat sa buti ng Panginoon dahil po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na araw-araw po ay may matutunan po tayo, magpakalalim po tayo. Hindi naman po to 24 hours mangyayari, pero by God's grace po, pag nakita niya naman po na yung pagnanais po talaga natin na matuto or makilala siya ng lubusan. Kasi paano kung magtitiwala kung hindi niyo po siya kikilalanin? Kaya sama-sama po tayo na patuloy na magtiwala sa Panginoon, na manalangin sa Panginoon ng wisdom na magmumula sa Kanya. Tulungan niya po tayo kasi naranasan ko po yan, yung litong-lito po ako kahit po anong basa ko po, kagaya po na to, pag binasa po natin itong istorya, kung wala po tayong kaalaman or hindi po tayo equip or hindi po tayo nakikinig sa ating mga tagapagturo, diba, sa simbahan, sa ating mga kapatid na may mas kaalaman sa atin, hindi rin po tayo matututo. So, salamat sa mga buhay din po na ginagamit ng ating Panginoon na sobrang tiyagang at buong puso't buong buhay na ipinagkakaloob ang kanilang mga buhay para po matulungan tayo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Lahat po ng Biblia ngayon ay isinali na sa pamamaraang mauunawaan natin at maiintindihan. So, ganun po nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Sana po yung puso po ni Jabez, makuha po natin na yung pagnanais po nating lumapit sa Panginoon, na walang atubili, sobrang tiwala, buong tiwala at buong puso ang binibigay sa Panginoon. So, ayun po, mayroon din po to, anong maaaring kahulugan ng pagpalawak ng teritoryo sa iyong buhay? Sa pamilya, ministeryo, trabaho, impluwensya. Actually po, pamilya man, ministeryo, trabaho, o mga impluwensya, iisa lang naman po ang dalangin, yung magamit po ang buhay natin para sa karangalan at kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Yun lamang po. So, ang ikawalo po, paano po magagamit ang impluwensyang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo upang maipahayag ang Kanyang salita at biyaya sa iba. Hindi ko po lilimitahan siguro yung aking sarili, para po, dahil alam ko pong kasama ko siya.
sa paghahayag, kaya hindi po ako matatakot at di mangangamba. Kaya nga po, bago po tayo magsimula sa ating mga gawain, bago po tayo sumabak kung ano man po yung ministeryo o pagdi-disciple na gagawin po natin, kailangan po importante po yung gabay ng Panginoon, yung panalangin bago po magsimula ang ating mga gawain. Hihilingin po natin ang presensya ng Panginoon na manguna sa atin. Lord goes before us. So, sobrang importante po na hingin po natin ang Espiritu ng Panginoon na manguna sa atin. So, yung ika-siyam po, yung huli po natin is, ano ang isang tiyak na panalangin na nais mong ialay sa Diyos ngayon bilang tugon sa kwento ni Jabez? Ito po ang aking panalangin, short but very meaningful at dahil na rin po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Panginoon, samahan mo po ako sa paghayo, gamitin mo po ang buhay ko, tulad ni Jabez, palawakin mo po ang aking teritoryo. Ayan. Naway, naramdaman nyo po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Ganun din po sa mga nagdaang araw at sa mga darating pa pong mga araw. Panalangin po namin na meron po tayong makuha o yung take away na tinatawag na magagamit po natin sa ating buhay. Napakaganda po ng istorya na to, kaya sama-sama po tayo. Nais ko lamang pong ipalala at gabay kapag dininig na ng Diyos or ng ating Panginoon ay ang ating mga panalangin, kasi alam naman po natin marami po tayong answered prayer. Pakatandaan lang po natin to. God is the one who expands, hindi po tayo. Nasa Deuteronomy po 12:20, when the Lord your God enlarge your territory as He promised you. So expansion is God initiated, not a self-promoted. Tandaan po natin 'yon. Ito po yung magiging gabay natin. Enlargement comes with responsibility. Sa Isaiah po 54 2-3, enlarge the place of your tent, lengthen your cords, strengthen your stakes. God enlarged those who are willing to stretch and prepare. So, kung willing po tayo, buong puso, at papayag po tayo na maging handa sa pamamagitan po ng pagbibigay ng oras, no? Pagbibigay po ng oras na siya sa atin ng salita ng Diyos. Siya po ay willing na tayo po ay tulungan. And God expands us to bless others. So, yun din po ang isa sa nais ng Panginoon. Pagpapalain niya po tayo para mai-extend po natin yung pagpapala sa ibang tao. Territory is not just a possession but for impact. If God increase your influence, it's because someone else need what you carry. Ayan, tandaan po. Ang gaganda po, no, ng mga gabay, no po, para sa pagdininig ni Lord yung ating panalangin, hindi naman po tayo ma-overwhelm. So, alam po natin kung paano po tayo magpapatuloy sa ating paglakad sa Panginoon. Enlargement needs God presence. Ayan. So, pag binigay na po ng Panginoon sa atin yung malawak na territory, if your presence does not goes with us, do not send us from here. So, expansions without God presence is dangerous. May mga ganun po kasi na pag natututo na, pag masyado na naatat sa ministry, parang minsan nakakalimutan na po natin na ang Diyos ba ay kasama natin sa ginawa natin na yon? Hiningi ba natin sa Diyos na samahan tayo sa gawain na yon? O galing ba sa Diyos yung kalakasan o kung ano man po ang ginamit natin sa gawain iyon? So, lagi po natin tatandaan, una po sa lahat, ang Panginoon. Sapagkat siya po ang pinagmulan ng buhay at ang Panginoon po ang siyang nagbigay sa atin kung ano man po, kung nasan man po tayo ngayon, kung ano man po meron tayo ngayon. Higit po sa lahat, ang Panginoon po, wala po siyang hinihiling, kundi ang makasama po tayo sa kanyang kaharian. Again, good day po. Marami pong salamat sa pagsama sa amin sa araw na ito at pagpalain po kayo nawa ng Panginoon at naway maranasan nyo ang pag-ibig ng Panginoon sa araw-araw at pagkaloob po natin sa Panginoon ng ating buhay at patuloy na manalangin ang bawat isa para sigurado po tayo na ang ating buhay na tinatahak ay kaloob po ng Panginoon. Marami pong salamat at samahan niyo po ako sa ating
closing prayer. Ayan. So, hallelujah Lord, hallelujah Holy Spirit. We praise and thank you Lord God sa araw na ito, Panginoon, sa pinagkaloob niyong wisdom, knowledge, sa pinadaloy niyong salita niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ipinagkaloob niyo at hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na matapos ang araw na ito na wala po kami natutunan, Lord. I pray that you will bless and guide us, lead us, Panginoon, hanggang sa huli, hanggang sa darating ang panahon na makakasama namin kayo. Kayo po ang aming maging gabay, kayo po ang aming maging kalakasan, spiritual, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, sa mga tao na patuloy na pinipili at na magamit mo, Panginoon, na maging daloy ng salita. Salamat po sa mga tao na pinipili, Panginoon, na marinig ang inyong salita, na maging pagkain ng buhay nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataong ganito na binibigyan niyo po kami ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, sa gawain ng pag-aayuno. Thank you, Lord. Alam ko po na sasamahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang aming linggo ng pag-aayuno at magamit po ng bawat isa, Panginoon, ng iyong aral na iniwan sa amin. Thank you, Lord, and tinataas po namin ito sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. God bless po.